So ito, ang sunod, mga kababayan. Speaking of Digong, speaking of Duterte. Nako, eto, mga kababayan, sunod natin pag-uusapan. Ano yan, Ken? Nako, eto na nga, mga kababayan, ang dumating ngayon. Oo, na ang sabi ko nga, accurate talaga itong mga sinasabi ni Madriaga. Kasi ganito, mga kababayan, kung hindi totoo at detalyado ang mga sinasabi ni Madriaga laban kay Sara, sino kaya itong 4 na kongresista at 2 senador na tumanggap ng confidential fund na hinatiran ni Madriaga? Nako po, mga kababayan. So bago tayo magpatuloy, like po kayo. I-share nyo po itong oras na ito, mga kababayan, bago natin ipagpatuloy. Sige, i-share nyo po ng i-share nang malaman ng lahat. Sino nga ba itong 4 na kongresista at 2 senador? No, nako, Ma'am Lynn Sudo, may galab shoutout po sa inyo dyan. Lalong-lalo na sa mga taga Hong Kong at mga taga Japan. 4 na kongresista tumatanggap ng confidential fund at 2 senador. Nako, sino kaya ito? Na hinatiran di umano ni Madriaga ng confidential fund. Magkano nga ba? Nako, mga kababayan, 35 million each. Hala, sino kaya ito? Nako, sino itong 4 na kongresista na to? Sino kaya ito? Parang ito yata, itong isang congressman na to, ito yung, makuda. Yung may-ari ng barko. May palaisdaan. Ako. Yung kongresistang makuda. Sip-sip ng sip-sip. 35 million. Tapos merong isang kongresista, pareho din sila ng lugar ng makuda na may-ari ng palaisdaan. Umiiyak-iyak. Umiiyak, grabe sila. Ginagawa nila sa ating mga Pilipino. Mirese. Parang ganun yung apelyido niya. Oo. Naku, 4 na kongresista nakatanggap ng 35 million each. Tapos 2 senador, 80 million each. Naku, Diyos ko. Pakinggan ninyo mga kababayan. So, ito mga kababayan, pakinggan po natin. Kanyang kaso. Inihanda na rin niya ngayon ang kanyang... Ito. Ang hinahatiran daw niya ng pera mula sa Pogo at drug operations. Naku, May Pogo at eksklusibong drug. umaarangkadang balita At confidential fund. Makapagal. Naku, ito na. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpaang salaysay ng umano'y self-confessed badman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinumite na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kaso maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Nagpayo na kailangang i-file yan sa Ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound power, malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niya. Pero kasabay niyan, ang pagluto ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso ang nakakulong kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad. Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng camera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala rin siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC.
ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. MC pala. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Ang tawag niya kay Digong. Kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Nako. Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Lagi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Sir Siya Jero rin ang Hiloko. nagresolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing iPhone diary X. niya ng mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya mula 2018 hanggang 2023. Patay. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malaman ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Naku. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop, at delivery ng mga pera. Hala. Ayon kay Madriaga, kabilang na sa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Nako! Sino kaya ang nahatiran ni Madriaga? No? Ang hinatiran niya, ayan, nakapaloob po doon ang mga phone number ni MC at SD. Pati mga picture ng lahat ng delivery ng pera mula 2017, 2013, pero yung mga pictures po ay 2018 at 2023, money pick up, drop, and delivery. So ngayon mga kababayan, sino Ayon kay kaya? Madriaga, nagsimulang manamlay ang relasyon niya sa mga Duterte nang tulungan niya ang mga magsasaka sa Mariveles, Bataan na nawala ng lupa dahil sa kasong land. So sino kaya mga kababayan yung dalawang Ayon sa kanyang dalawang senador at 4 na congressman na hinatiran ng pera? Nako, nasa cellphone daw niya na iPhone X. Doon daw lahat naka-record. Ang tawag niya kay Sara ay SD, ang tawag niya kay Digong ay MC. Initial, SD Sara Duterte, MC si Digong, Mang Kanor. Iyon ang initial na tawag ni Madriaga kay Digong, MC, for short Mang Kanor, at SD for short Sara Duterte. Natawa ako. MC Mang Kanor. Ay, naku mga kababayan. Alam nyo na, MC ang tawag ni Madriaga. Oo. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nagresolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya ng mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya mula 2018 hanggang 2023. Ayan. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malaman ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop, at delivery ng mga pera. Ayon kay Madriaga, kabilang na sa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay 'Di ba? 4 na senador at 2 kongresista. Ay, di. 4 na kongresista at 2 senador. Naku po, mga kababayan. Naku, Mang Kanor. Mang Kanor at SD. O, si MC at SD. Parang ano lang din pala ito. Yorme Isko. Si Eddie at si Patty. O, sino ba si Eddie? Di siya. Sino si Patty? Di Patty siya. Alam nyo, sa totoo lang, kaya po ang kinukuha, City Mayor Charlie Mike. Hindi, ang ibig sabihin ng MC, Mang Kanor. Mang Kanor. Kasi, di ba? Maniacul. Basta Mang Kanor. Oo. Kaya mga kababayan, no? Masasabi po natin na may tiwala si Digong kay Madriaga kasi Iglesia ni Cristo po itong si Madriaga. Kaya nga, karamil na.
INC po. At halos po lahat nung panahon ni Digong, lahat po ng mga pulis na kanyang kinukuha pagdating doon sa reward system na itinanggi ni Bongo, kalaunan inamin niya na wala daw reward system pero meron naman, mga INC police daw. Kasi daw, ang INC police, anong tawag? Hindi daw sinungaling, hindi nangungupit, no? Kasi daw, may tawag doon si Digong true daw, di ba? Ang tawag niya sa kadalasan sa mga kinuha niya mga INC police kasi daw mga tapat, no? Oo, bakit kaya puro INC kinuha niya? Kasi daw mga kababayan, yung INC nga daw hindi daw nangungupit. Kaya may daw siya, may tiwala daw siya sa mga INC police kasi daw hindi magnanakaw. So ibig sabihin, kayong mga police na hindi INC, mga magnanakaw pala kayo sa panahon ni Digong. Mapagkatiwalaan kasi niya yung mga INC police. Yung mga hindi INC na police nung panahon ni Digong, mga magnanakaw pala kayo. Kaya ayaw ni Digong kumuha sa inyo eh. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Elena Garcia, pero tumatanggap lang, hindi nagnanakaw. 'Di ba? Mapagkatiwalaan daw, sabi ni Ma'am Gina Inglet. Ayan. Lagi din ako nakasubaybay sa vlog mo. Salamat po Ma'am Alicia. He's using their loyalty. Yes, kasi loyal daw kasi ang INC, hindi nangungupit, mapagkatiwalaan at hindi magnanakaw. Ngayon ginamit nga ni Digong sa kasamaan. So yun po yun mga kababayan. Sino kaya itong 4 na kongresista at 2 senador? Naku po. Hindi ba kaya ito yung senador na hindi nilagay ang pera na may nag-donate sa kanya? Hindi nilagay sa sose? Ala ko. Ito kaya yung senador na hindi nilagay ang amount ng donation sa sose? Nox! Pag sure diha. 4 na kongresista at 2 senador. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na si Baba ang isa dito kasi marami namang pera si Baba. Si Baba pa ang magbigay kay Lustay niyan. Hindi kaya si Kilay at itong si Mang Piloka, si Kapilox, si Boy Toki kaya? Kasi alam ko si Boy Toki ngayon todo tanggol eh. Kung naalala ninyo mga kababayan, nung binira itong si Buday sa Quadcom, andun si Mang Piloka, si Boy Toki. Inabutan pa nga siya ng burger ni Buday eh. Di ba? Kasi hanggang hapon siya doon kahit hindi naman siya invited sa hearing, nandun siya. Kaya pala ganun na lang itong si Boy Toki. Di ba? Naku po, Diyos ko mga kababayan. Naku, 4 na kongresista at 2 senador. Naku, patay kayo dyan. Nahulaan ko na siya, Kent, binanggit mo. Di ba? Boy Tapiador. Hala, Diyos ko. Ang tanong, sino kaya itong 4 na kongresista? Di alam ko na, ito yung isang kongresista nito, ito yung sumama din kay Boy Toki. Tapos isang kongresista, ito yung sumama kay Mang Kanor na nagreklamo sa BICAM. Tapos yung 2 pang kongresista, ito yung mga hindi pumirma na ma-impeach si Buday. Diba? 4 na kongresista, 2 senador. Patay kang bata ka. Ang relasyon niya? Nadadawit na rin sa flood control. Ang hinahang Ayan. ginagawa niya ng So yun po yun mga kababayan. Ako, delikado si Sara dito. Talaga namang sasabit talaga siya dito.